Hello guys, nandito na naman tayo. At syempre, good morning muna dyan at good evening rito. At ito, pag-usapan natin yung tatlong mga nagpapanggap na mga representante ng manggagawa. Aba, syempre. Mayo 1, no? Pagkaraan ng Mayo 1, kahapon, no? Gamit na gamit talaga nitong mga ito, no? Ang pagiging mga representante ko no ng manggagawa. Okay? Siyempre, sila Tinyo, sanay na tayo dyan. Si Tinyo, si Reyes, alam na natin yung mga yan, no? Pero dito sa tatlong ito, ito talaga ang malupit ang pagpapanggap na sila ay mga representante ng manggagawa, no? O unahin natin itong si Eli Fernando. Si Eli Fernando, di ba, na-discuss ko na ito doon sa una kong content, ano? Na nambubudo lamang ng mga manggagawa. Totoo naman, binudo lang naman niya talaga ang mga manggagawa at pinangakuan ng pangako na hindi naman kayang tuparin. Pinangako ng isang pangako na hindi naman magagawa at matatapos ang termino niya, imposibleng magawa. Nakalusot nga lang ito, kumbaga kahuli-hulihan ito no, nakalusot lang, no? Pero kakaunti rin naman naniniwala. Ang marami ay ang nabudol. What the heck? Marami itong nabudol sa kanyang pangako na gagawin daw niyang pantay-pantay ang sweldo ng buong Pilipinas. What the heck? Ang tawag ron suntok sa hangin at pangarap na lutang. Anyway, kung may pagkakatulad ng mga itong tatlong ito, yung pagiging didilis nila, okay? Lahat ito ay didilis, okay? So eto, puntahan natin yung pangalawa na nagpapanggap. Ayan, anong pangalan nito? Lepiste Solar Levantador. Aba, representante ng manggagawa. Naging makamanggagawa na siya ngayon. Teka. Baka nakakalimutan mo, Lepiste, bilyonaryo ka. At ikaw ay naging bilyonaryo dahil sa mga kalokohan mo at pagsasamantala sa mga Pilipino. Sa papanong paraan, pinagsamantalahan mo yung solar, nakakuha ka ng prangkisa, ibinenta mo ang iba pero hindi mo tinupad ang iyong obligasyon para sa bayan. O di ba kumita ka ng limpak-limpak at bilyon-bilyon? Tapos ngayon hindi ka nga naging trabahante. Paano ka magiging representante ng manggagawa kung hindi mo naranasan na maging empleyado? Ni minsan sa buhay mo hindi mo naranasan na maging empleyado na katulad ng mga manggagawa. Di ba? Katulad rin ito ni Eli, pare-pares kayo, mga hindi nyo naranasan, di ba? Ngayon sasabihin mo, representante ka ng manggagawa sa paanong paraan? Bilyon nga ang kinita mo. Bilyon ang ninakaw mo sa taong bayan sa pamagitan ng hindi mo pagtupad sa iyong obligasyon sa solar na sana kung tinupad mo lang ang obligasyon mo itong krisis na dinaranas natin ngayon sa enerhiya at sa kamahalan ng langis, di sana malaking tulong yan sa mga kababayan natin. Ang tanong, bakit hindi mo ginawa, di ba? Kasi nga, hindi ka naman tunay na representante ng manggagawa, bilyonaryo ka, ikaw ay isang oligarko. Yan ang katotohanan, isa kang oligarko. Kayong mag-ina, parehas kayong oligarko, trapong politiko, katulad ka ng tatay mo. Excuse. So, alam mo yun na nagpapanggap kang representante ng manggagawa, what the heck? No? Okay, punta tayo dito sa pangatlong nagpapanggap na representante ng manggagawa. Aba. Excuse. Puntahan naman natin to si anong pangalan nito? Si Park. Si Park na tagapagpahiyaw ng mga didilis, no? Isa sa kanilang mga malakas magsisigaw ng kabubuhan, ng katangahan. Paano kung hindi sasabihin katanga? Tanga naman talaga ito. Obvious na hindi nakapag-aral at tatanga-tanga. Di ba sinunog ko nga sa debate? Nagmukhang tanga sa akin, isipin mo. Pero ito ang pinupunto ko, aba. Biglang nakihalubilo ngayon sa rally ng Mayo 1 at nagre-representa na rin ng manggagawa na siya sa ang tawag rito, sa grupo ng mga manggagawa. Teka lang, uulitin ko sa iyo, Park, kahit kailan hindi ka naging manggagawa, no? Hindi ka nagtrabaho bilang isang manggagawa. Ang tangi mong naging trabaho
bago ka nagsisigaw diyan sa lansangan at naging tagasigaw ng mga didilis na yan, ikaw ay isang alam niyo yung guys, yung nag-ano sa palengke, yung nambubudol ba, yung mga tuklaw-tuklaw ng ahas, ano ba yun? Yung, bili kayo ng langis nito at pag nakabili kayo ng langis, panggamit nyo, panghilot, pangontra sa tuklaw ng ahas. Siya po, yan ang trabaho dati nitong si Park, sabi ng ating puting kabayo. Yan ay sa Mindanao ay nagsisisigaw ng ganon, dumadayo sa mga bayan-bayan, siya ang tagapagsalita, kaya pala ganon magsalita yan. Siya yung nambubudol na bili-bili na kayo ng mga langis na ito. Gamot ito sa tuklaw ng ahas. Gamot sa mga lagnat. Pwede pang hilot sa sipon. What the heck? So yan ang trabaho nito si Park. Pero kailanman hindi ito naging taxpayer. Wala nga itong TIN . Walang TIN number yan. Maniwala kayo sa akin, walang TIN number yan at kailanman hindi yan nagbuwis. Hindi yan naging taxpayer. So, paano mo sasabihin na yan ay isang manggagawa kung walang TIN number ang hinayupak na yan? O, di ba ga? Mga nagpapanggap. Ngayon, guys, eto. Kayong mga didilis, kayong tatlong mga didilis, no? At saka sa ibang mga didilis na ito, lalo na ito si Park. Bakit kayo sumasali pa dyan sa mga Mayo-unong rally na yan? Di ba? Didilis naman kayo. Kagaya ni Kati Buni na nawagan sa INC, ginagawang fake news ay ang INC na sabi pinambabanta na kapag bumoto raw sa impeachment ni Sayad, ang mga congressman at mga senador ay hindi iboboto ng INC. Grabe, nananakot ba kayo? Anong feeling ninyo? Feeling ninyo matatakot ang mga tao? Diyos ko po, gaano ba karami ang botante ng INC para maipanalo talaga ninyo mga kandidato nyo? Ang dami ang inendorso ng INC, mga hindi man nanalo, lalo sa lokal lalo sa local election, ang dami, mga sablay, hindi nanalo. Ito ang sasabihin ko sa inyo mga didilis, kahiya-hiya ito si Buni, kahiya-hiya ito si Park, itong tatlo kahiya-hiya, isipin nyo, sumasabit na lang sa rally ng iba. Sa totoo lang, bubugbugin lang kayo, babatuhin lang kayo ng kamatis ng mga tunay na realista ron Dahil galit ang mga yun sa amo ninyo. Pero bakit yung pinipilit na sumama? Kasi wala na kayong bilang. Wala na kayong appeal, wala na kayong dating. Bakit? Kung may dating pa kayo, kung talagang marami kayo, anyari sa mga rally ninyo? Ilang araw na kayo nagrarally, ilang buwan na, hindi na mabilang sa daliri ang dami ng rally ninyo. Ang tanong, may dumating bang tao? Nakapagbuo ba kayo ng marami talagang tao? Wala. Hanggang 30 lang kayo. Maximum nyo na 30 sa rally ninyo, tapos pababagsakin nyo, gobyerno, palalayasin nyo si PBBM. Okay. Mga utoy, magpadami muna kayo, mga siraulo. No? Kaya kung marami kayo, itong mga nasa didilis, no? Itong mga didilis, traidor din kayo Nananawagan ng rally itong mga kasama nyo, hindi kayo pumupunta, what the heck, Mga traidor kayo. So itong mga didilis, maliwanag, wala ng bilang, wala ng dami, mga nagpapanggap na lang at palasabit na lang. Dahil kung marami pa ito, kayang gumawa nito ng sarili nilang rally. Ang tanong, bakit hindi? Kasi hindi na talaga sila makakabuo pa. Dahil wala naman na talaga. Puro ghost na rin lang ang supporter ng mga to. Di ba? Maliwanag. So, yun lang. Ay, nako. Sa mga bobong didilis dyan at sa mga may saya dyan, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo, pare-pareho kayo ng tatlong itong mga bobo. Di ba? Mga nagpapanggap ng mga representante ng manggagawa. What the heck? Manatili kayo mga bobo at may side sa patang may side. Laging high blood na nyo! Bye!